Hello mga boss idol, isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. At may bago tayong panonoorin mula kay OG Diaz Vlog. Paki-subscribe sa kanyang channel, like and share na rin po. At kung bago po kayo dito sa ating channel, baka pwedeng makahingi po ng lambing sa inyo. Pa-subscribes naman at malaking tulong po yon. At maraming salamat po. No? Panonoorin natin video interview nito ni OG Diaz sa dalawang sikat na social media influencer na nagbangayan or nagpalitan ng kalitaan sa mga post nila. So, dati yun, no? Pero ngayon, BFF na sila at meron silang collab na pinagsasamahan ngayon o team na ginawa para makapaggawa sila ng mga video at makatulong sila sa kapwa-tao natin, no? Ito, bilib ako, lalo-lalo na dito sa babae, kay Rosemar. Kasi ito, businesswoman to eh. Talagang ginawa niyan lahat para umunlad ang kanyang business at mag-boom ang kanyang mga ginagawa. Talagang siya mismo nag-i-endorse no, sa sariling paano niya palalaguin or ipopromote ang kanyang business. Ultimo na siya na rin yung pinaka-model ng kanyang product. Galing, may lahi kasi itong Incheck kaya magaling sa business sa mga Chinese, alam naman natin yan. No? At itong lalaki naman talagang sa akin, pag talagang nilawakan mo, tinutukan mo, at siguro kung makikilala mo to ng personal, totoong tao to. Kaya totoo lang din ang kanyang mga sinasabi. No? So, ito si Rendon. Lahat naman alam natin na ginawa niya ng distract yan. No? Nilagyan niya lahat ng sita at yun daw talaga ang ugali niya sa kanya na mismo nang galing. So, means totoong tao lang to at maayos naman kung talaga magiging kaibigan mo to. Huwag lang siguro makakabangga mo talagang magkakasubukan kayo. Mapa social media man o personal, tingin ko lang. No? So, halina't panoorin po natin mga boss idol. Magandang interview to. Kayo ay persona ng grata. Sinadya mo talaga yon. Kasi ugali ko kung naghahanap ako ng ng pwede kong parang sitahin. So, isa yun sa nakita ko. Na parang walang gender sa'yo. Pag mali. Pag mali. So, kailangan duruin yung babae? Hindi naman. Pero, ganun kasi ako eh. Hindi niyo ba kaya niyo yung nagawa yung pagsugod doon para i-confront sila dahil for the content siya? Be accountable. So, ibig sabihin, nag-sorry kayo, pwede kayo magkamali ulit. Pwede. Sa totoo lang, hindi din po namin expected na i-upload po siya ni Kuya Rendon. Parang fame more lang na gustong sumikat. Ganun po siya. Sa totoo lang. So, binantayan naman kita Oo nga. Bumalik sa dati. Nagkamali ako eh. Hindi, syempre, emotional eh. Sabi sa akin, kaya mo naman tumulong mag-isa ka lang ba't dumikit ka pa dyan? Yan yung mala sa'yo. Gumaganon sila sa akin. Our mansion. So sa Tagaytay to, no? Resorts ni ni Rosemar. Mayaman na to, biglang yumaman to. Akalain mo kumikita siya ng 13 million a day, no? Pero syempre, kasama na puhunan doon. Pero malaki pa rin yun, sipin mo naman, no? At doon nga sila nagkaroon ng kita si Rendon dito kay Rosemar. Kaya medyo nag-anuhan sila, nagpalitan ng comment or post na sagutan. Pero gaya nga na sinabi ko ngayon BFF na sila. Kasama po natin ngayon ang dalawang controversial at hindi na ma-reach dahil halos sila lahat ang laman ng SOCMED. Rendon Labrador at Rosemar. Oo, ayan. Diyos ko, kumusta na? Kumusta? Okay naman. Grabe, ang dami yung issues ngayon. Tinalo nyo pa yung mga artista. Ito ba sinasadya nyo? Hindi naman po, pero parang lapitin po talaga ako ng issue. Parang monthly na lang. Meron po talaga. Oo. Si Rendon kasi nung na-interview namin, parang bumait Parang bumalik ka sa dati, Rendon. Nagbabago
na ako medyo syempre hindi mo rin inaasahan yung mga sitwasyon. Pero ngayon, pinipilit pa rin naman hanggat makakaya. Pero natandaan niyo ba nung araw yung sagutan ninyo ni Rosmar nung wala pa kayo sa Team Malakas, hindi pa kayo nagsasaming puwersa, na parang, ano sabi mo nun kay Rosmar? Bash ko siya dun sa sinabi niya yung kita niya yata, parang 13 million per day. Totoo ba yun? Ayun, nag-comment kasi ako dun. Sabi ko, parang tanga lang ang magsasabi niyan. Na sinagot ni Rosmar lang. Opo, ano po kami noon, nasa Japan, buntis po ako noon. Kaya medyo natitrigger talaga ako. Sabi ko, wala kasi sustansya yung kinakain niya, motivational rights ng labrador ko. Ay, kung gano'n. Tapos yung asawa ko po noon, super galit na galit po talaga sa kanya. Yung asawa ko po yung medyo sumasagot talaga. Paano kayo nagsaming puwersa? Anong nangyari? Hindi parang organic lang no? Opo, may time po na parang piniem po ako nun sa Lechon de las Piñas. Yung parang ina-endorse po namin na lechon. Ako po muna. So, sinabi niya po na kung gusto ko raw bang ma-meet, mabait daw in real life. So, sabi ko, sige, walang problema. Sakto po may music video ko nun about sa Pares. Okay. So, sabi ko, sige, okay ba sa'yo? Ganto ka. Ikaw yung sa rice na magtatakal. Tapos magsusuot ng boxer. Magaling tong babae, maraming naiisip, no? Business woman to Malikot yung utak niya pagdating sa pagpakayaman. At successful siya ngayon. Grabe mga sports car yan. No? Binibigay niya sa kanila yon, pero pinangalan niya sa asawa niya. Kaya swerte rin na pangasawa niya. Swerte rin siya sa asawa niya dahil natutulungan din siya sa business niya. Ihulog sa pool. Basta parang ang lala ng mga eksena sa music video, pero go na go lang siya. Kasi sabi ko, sige nga, try nga natin. Kumbaga yung sponsor niya ng lechon, parang nag-sponsor din sa akin. So parang may common friend, pinag-connect kami na okay naman, gano'n. So sabi ko sa Lechon de las Piñas, sabi ko, baka galit naman sa akin yun, or okay ba siya na ma-meet ako, parang gano'n. Shit, minake sure ko din. Yun. So, nung nagkita kayo, nag-sorry ba kayo sa isa't isa sa mga Ako nag-sorry ako kay Nathan Pinuntahan ko siya Nung pinakilala ko kay Rosmar, nag-hi hello ako, okay naman. Kasi parang walang emotion din Sabi ko, okay. Ramdaman ko na okay lang. Pero kay Nathan, tahimik siya. So, kinakapa ko si Nathan nun na mag-sorry ba ako, lalapitan ko ba? Tapos nung pauwi na, parang hinanap ko si Nathan, yung asawa niya. Tapos nilapitan ko siya. Sabi ko, bro, pasensya na yung mga sagutan ng Nara. Okay naman. So, okay yung ginawa ni Rendon, no? At saka, tingin ko rin, naghahanap lang to ng papansin para, syempre, sa social media naman pag ikaw masyado o mabait, walang papansin sa'yo. Pero pag ikaw talaga, magawa ng hindi maganda, ang daming basher, di ba? So, doon ka mapapansin. Siguro, isa yon sa ginagawa niya, stepping stone, talaga mandis. So, nauso yan, yung mga pandidis na yan. Yung iba nga, boksingero pa, hinahamon, no? Suntukan sila, ganun. Parang, eto rin, si Rendon, ganun din ginagawa nito, yung mga sikat na basketball player, artista, tinitira niya talaga. Naghahanap siya ng mali o buta sa tao na yon. And then, parang ano niya lang naman yun. Siguro medyo gusto niya rin perfectionist siya dahil nakakwento niya rin yung buhay niya. Retired general yung tatay niya. At yung disciplinary sa kanilang magkakapatid, talagang pang-militar. Pag may nakikita siyang mga maling sa tao, parang dinidisiplina niya rin. O the way na kung paano siya magsalita, ganun. Pero sa totoong buhay, sa tingin ko, totoong tao at medyo mabait din naman, lalo na pagkaibigan. Huwag mo lang makakaaway. Sinadya mo talaga yon. Kasi ang ugali ko kung naghahanap ako ng pwede kong parang sitahin sa internet that time, hindi pa ako nagbabago. So, isa yun sa nakita ko. Hindi ka pa nagbabago. Kasi ang pananaw ko sa buhay, walang totoong mayaman. Nasasabihin mo, yung kinikita mo per day, siya lang talaga yung nagsabi, no? Kaya sinita ko siya, sabi ko. So, nung na-meet mo siya, nagkakwentuhan kayo, naniwala ka ba na kaka 13 million siya a day? Oo naman. Naniwala na ako, syempre. Hindi, pero na-explain ko kasi, mali kasi yung nangyari dun sa interview. Yun po, kumbaga, kunyari, big live ngayong araw na to, nakaganon ako, pero hindi po daily. Kumbaga, ngayong araw na to yun, per day yung parang dating. Pero hindi naman. Pero kahit na yun na yung pinakamalaking kita niya sa isang araw, sobrang laki yun. Sobrang laki nun, no? 13 million yung isang araw. Buti sana kung ang binibenta niya mga bahay at mga sasakyan, no? Kaso hindi. Mga beauty products at saka marami siya ngayon business. Siguro lahat yun na pinagsama-sama niya, hindi itinotal niya.
O ganun yung kinikita niya. Hindi naman po araw-araw ganun. Na-explain ko na po yun kasi yung mga tao parang sarado na yung utak nila. Kung ano yung una nilang narinig, yun na po yung parang sa utak nila. Oo. Ano yan? Ini-exage mo lang yung kita? O yung gross? Hindi po. Nung putok na putok po, kasama naman po doon yung puhunan. Kumbaga, sa live po yun tas affiliate lang po ako. Parang yun po ay benta ng mga distributor ko, hindi po akin. Kumbaga parang may mga distributor ako, pinipin ko sa live. Sa kanila po pumapasok yung kita, hindi po sa akin ganun. Pero syempre, brand ko pa rin po yun. So, paano nabuo yung Team Malakas? Dapat po Team Rosmar yun kasi di ba lagi na po akong tumutulong, ganyan. Tapos sabi ko parang Rosmar, edi Rosmar lang yun. So naisip ko na ang hashtag ko naman po ay pinakamalakas. Kaya parang nagsanib-sanib yung kunyang malakas mang asar. Malakas tumulong. Kaya naging Team Malakas po ganun. Yung iba kasi, no, ang iniisip, sa tuwing tutulong ka, Rosmar, lagi naka-video. Bakit nga ba? Di ba dati nababash po ko? Hindi ka man lang tumutulong, ang yaman, hindi ka naman tumutulong. So di ko na alam kung saan ako lulugar. Pag nag-post ako, sasabihin, ba't kailangan may camera pag tumutulong? Pag hindi naman ako nag-post, sasabihin naman nila, hindi ka naman tumutulong, ang yaman. Hindi ko na po alam kung saan talaga ako lulugar. Mas masarap tumulong kapag may camera. Opo, para may ebidensya. Para ma-inspire. Para ma-inspire yung mga tao. Kasi dito naman sa Pilipinas, kahit ano naman ang gawin mo, may masasabi pa rin. So, doon ka na lang sa mga gawain na mas nakakabuti. Kasi may masasabi pa rin naman yung mga tao. Hindi, tumulong na lang tayo. Tapos i-video para mag-viral. Saka po gusto ko lang po linawin na hindi po lahat ng pagtulong ko nabivideohan ko dahil ang dami ko pong tinutulungan na hindi rin po kumbaga nabivideo or what. Kasi meron pang na-viral na hindi yata na-edit masyado, no? Sinabi mo na video mo ba? Ayan guys, tutulong tayo. Pero nga, ang sarap kasing tumulong talaga pag may camera. Naka-ready na ba yan? Opo. Baka di makuha na. Pag umiyak, iso mo. Okay? Slow mo. Ay, sinadya po namin yun. Kasi, sinadya mo? Yes po, sinadya ko po yun na parang, na-video mo ba? Naka-play ba? Kapag umiyak, iso mo, slow motion mo. Kasi parang, di na po namin alam kung saan kami lulugar. I-video mo, hindi mo i-video, may masasabi yung tao. Di parang asarin na lang namin sila para alam nila na sa ganung bagay, hindi kami naaapektuhan. Kumbaga, bago pa nila maibato sa amin, sinabi na namin. Para wala na silang masabi. Saan ka naapektuhan? Sa totoo lang, wala naman po. Kasi kilala ko naman po yung sarili ko kung anong klaseng tao ako, hindi naman po ako pumatay, hindi naman ako nang-rape, hindi naman ako nanloko ng tao. Kumbaga yung mga ganong bagay, yun yung masama. Sabi ko nga sa sobrang daming tao na tinulungan ko sa isang pagkakamali, hinusgahan na agad lahat. Kaya parang ang sakit na minsan, naisip ko parang mas masarap ang tumulong na sa mga aso, sa mga shelter, ganun. Kasi sila pag nakita ka, ngingiti sa'yo, sasalubungin ka ng masaya. Pero yung mga tao, binigay mo na lahat. Kulang na lang pati sapatos mo, iabot mo. May magawa ka lang mali, may masabi ka lang mali, ending buong pagkatao, husgahan. Katulad itong eksena na sa Coron, Palawan, kung saan kayo ay persona ng grata. Ito ba, hindi nyo na maaayos to? Pinilit namin siyang ayusin hanggang ngayon. Una namin ginawa yung public apology nga sa mga tao sa Coron na hindi naman namin intensyon na makasama o makasakit. Pero hindi mo intensyon pero nakapagsalita ka ng yung naghihintay ng lagay sa munisipyo? Yung staff. Yun yung sinabi kasi nila. Sila nagsabi nila, hindi man lang daw nagbigay. Pinagsisisihan mo ba yun, Rendon? Na nasabi mo yun? Hindi naman. Siguro, ang mali ko talaga doon yung nag-overreact ako doon sa munisipyo. Pero ang tingin ko kasi doon, bilang kasing public servant, dapat hindi sa kanila manggaling yun. Kasi ang sinasabi ng mga bashers, dahil babae daw yun, dinuro-duro ko. Ang stand ko doon ay hindi mo naman dapat tignan yung gender ng tao para i-evaluate kung tama or mali siya. So, nakatingin ako doon sa pagiging public servant niya at siya pa yung nanguna sa paninira sa amin sa social media. So, doon ako nagalit. Pero yung mali ko din doon, yung sinabi ko nga na nagbiro ako na kasi puro negative din nangyayari. So sabi ko, baka mainis si Rosmar, bilhin yung isla dyan. Sabi ko, yun lang naman. Joke lang naman yan. Oo. Sineryoso ng mga Sineryoso tao. nila. Yung sinabi mo na parang walang gender sa'yo. Pag mali. Pag mali. So kailangan duruin yung babae? Hindi naman. Pero ganun kasi ako eh. Ano kasi ako, parang may switch. O wala akong pinipili. Kung mali ka. Hindi mo pwedeng tignan. Teka lang, ano ba yung Mapapaway talaga to, personal, no? At malaki man katawan niya, pag nakatapat din siya ng medyo napikon, at talagang papatulan siya. No? Pero yun lang, siguro totoong tao lang din talaga to si Rendon. Kaya ganyan siya. Kung ano lang mali, sinasabi niya, hindi siya plastic, no? Tama rin ang ano niya. Kaso siguro medyo sobra lang. Kaya parang iba yung dating. Lalo na kung mapababae man niya o lalaki. Medyo na-offend. Pero kung sa ugali, totoong tao yung mga ganyan. Nasabi talaga kung ano mali at tama.
kamali, babae, lalaki, or mayaman ba yan o mahirap? Kasi pag ginawa natin yan, ibig sabihin, pag mayaman ka, hindi ka pwede magkamali. Kung mahirap ka, pwede kang ikulong. Yun din yung stand ko dito sa Pilipinas. Dapat wag natin tignan kung ano yung katayuan ng tao or gender niya para masabi kung tama ba yung ginagawa niya or mali. So, kayo naman ay sinabi nyo kanina na video na kung tutulong. Ganun din naman may masasabi at may masasabi yung mga tao. Itong ginawa niyo sa Coron na kayo nagbibigay saya sa mga taga-Coron, dito nagsimula lahat. Kasi nga, parang hindi naman lahat na satisfy sa pagdating ninyo. Opo, ganito po kasi yun. Nung pumunta po kami ng Coron, sa totoo lang, parang pangatlong charity na po namin yun that time. Nung unang araw, namigay po ako nun sa kalsada ng tigwa 1,000, tuwan-tuwa yung mga tao. As in, ang dami ko pa nang pamigay, siguro nasa 30K. Grabe, no? Tigo 1K sa alsada. Siguro sila yung madaanan niya o madatnan or makempuhan. Siya ang makempuhan, no? Bibigyan niya, no? So, yun nga lang, ito nga, binibidyo nga. So, content din kasi yan. Siguro, dyan din, kahit pa paano, syempre, tumulong ka man, kahit pa paano may balik man lang, di ba? Para makatulong ka ulit. Siguro ganun yung nasa isip din eh. Or what, ganun. Tapos nung second day naman po, may charity ulit kami na may nabigyan ulit na parang yung nanay is parang nanginginig pa. Binigyan namin parang nasa 10K mahigit po ata. Tapos mga tao, iba-iba, tigo 1K, tig kung ano-ano po ganyan. And napasaya namin talaga sila. And nung parang pinakang last day po, yun po yung sa charity naman, nag-post po kami nun kung ano yung mga pamimigay namin. Nirepack pa nga po namin, naka-live kami, ganun. Tapos nag-announce lang po ako na parang dun gaganapin yung event, dun sa mismong Coliseum po na yun. Parang gabi na, bago yung event. Kaya talagang nagulat din po kami na pagpunta namin. Ganun karaming tao po. Doon po kami medyo nagulat talaga na parang sobrang dami, as in punong-puno po talaga. Kaya ang ginawa po namin... Grabe. Kahit tig-500 lang ibigay mo doon, okay, tig-100, malaking pera yun. Napakaraming tao, di ba? Nakita naman natin. Di po namin kayang bigyan lahat. Doon na lang po kami nag-grocery. Meron kami mga sako-sakong bigas na napamigay. Ginawa po namin parang palaro. Kumbaga parang namili kami ng mga masasayang tao, energetic. Kasi hindi po namin kayang bigyan lahat yun. Yun na lang po yung parang choice namin. Na parang magpalaro. Appliance, meron din po. Sobrang dami po sa totoo lang. Parang ang laki rin po talaga ng nagastos namin nun sa grocery. Kaya parang nag-repack na kami, napuyat na kami, nag-effort, nainitan, lahat na po. Tapos parang ang sakit lang po sa feeling na ganun po yung feedback pa sa amin. Okay lang po sa amin mabash ng normal na tao, for example, ng mga nandun. Ang medyo nakasakit lang po kasi yung parang nagsalita pa po is parang staff pa ng munisipyo. Na dapat di ba sila po yung tutulong, sila dapat yung parang nagbibigay sa mga mamamayan po sa lugar na yun. Nag-courtesy call ba kayo sa mayor? Ganito po yun, bago pa po kami pumunta ng Palawan, sa totoo lang po, dapat ipapamit po sa amin ang mayor po ng Coron and Busuanga. Then sabi ko, bakit dalawang mayor? Di ba isa lang po dapat pag isang lugar? Kasi Coron lang kami pupunta. So parang gusto raw po kami mamit ng dalawang mayor. Eh nung time po na nag-charity kami, shinare pa po yun sa page ng mayor. May screenshot pa nga po ako. Nagpapasalamat na buti daw tumulong kami doon, ganyan-ganyan. Nagsabi po talaga kami dahil ang first events place po dapat na pagaganapan talaga yung Coliseum. Tapos dahil nga po sabi namin parang sobrang laki ng area, baka pwedeng may mas maliit lang ganun. Eh yung isa pong sinasuggest sa amin nung coordinator po namin, medyo open space, which is parang delikado. Kaya sabi po namin, sige doon na lang ulit sa Coliseum. Kaya bumalik po yung coordinator namin sa Coliseum. Tapos nagsabi po siya na doon na lang daw ulit. Then in-update po niya kami na okay na, nakausap ko na doon na daw ulit. So kami naman po syempre may coordinator kami. Hindi po namin alam na kung ano yung napag-uusapan nila kasi parang may nasa gitna po. So ang alam po namin, meron kasi may pulis po doon. Na doon po yung staff ng mga munisipyo. Marami pong staff ng munisipyo doon. Kaya kung parang hindi po kami nakapag talaga, bakit po sila nandun, di ba po? Pinagsisisihan niyo yung naging behavior niyo doon? Sa totoo po ako, oo. Pinagsisisihan ko po talaga. Nadala lang din po ako ng yun nga po, pagod po yan. Tapos parang ganun po yung nabasa ko. Tapos plus points pa po na staff po ng munisipyo. Doon po talaga ako nasaktan. Ano lang po ako sa bugsuri ng damdamin. Hindi naman po kami parang magaganon. Kaso nung time po kasi na yun, parang nakaganon pa po si ate na ganun-ganon siya. Bilis magsalita, no? Alam mo na speed yung utak eh. At saka this woman to. Magaling yung ano nito. Chinese kasi tanang ability.
Parang sabi ko, ate, bakit mo hinahamon ng suntukan si Kuya Rendon? Di ko alam kung kasama ba yung sa video, parang hindi eh. Sabi ko, ate, ba't hinahamon mo ng suntukan si Kuya Rendon? Laki-laki niya, no, babae ka, paano kung suntukin ka talaga niya? Sabi kong ganun. Yung una, akala ko lalaki yun eh. Kaya akala namin lalaki nung una. Tapos sabi po niya, no, di sige, suntukin niyo, gumaganon-ganon po siya. Tapos sabi ko, sige, kasuhan na lang natin tong lahat. Tayo, lahat magkaso, lahat na nasa post, nasa picture, ganon. Tapos sabi po niya, no, di sige, kasuhan niyo, gumaganon po siya. Kaya kumbaga ako, yung emotion ko po nun, parang tumaas na, hindi ko na alam. Pero alam ko po na mali po talaga yung siguro parang na-over din po yung reaction ko na hindi ko na po na-control. Ako naman, hindi ko pinagsisisihan yung mga nangyari. Kasi parang, kinuha ko na lang yung mga lessons na matututunan namin. Kasi tingin ko naman yung nangyari sa amin doon, experience namin as a team, na parang mas lumakas yung samahan namin, mas nabuo yung pamilya namin. Marami kasing challenges eh. So yun din ang gusto kong message na huwag kayo matakot magkamali sa mga tao. Basta be accountable. Tapos kunin mo na lang yung mga matututunan mo moving forward. Kasi tao lang tayo eh. May emotions ka eh. Kung lagi ka magsisisi sa bawat pagkakamali mo, hindi mo mabibuild kung sino ka ngayon eh. So tingin ko, moving forward, magiging better kami. Kung tutulong kami, siguro, pag-uusapan muna namin yung mga ganong lessons. Tsaka mas, masaya yung pamilya namin kasi mas nakilala namin isa't isa. Kasi marami nag-a-advise na mga kapwa namin influencers na magwatak-watak na raw kami kasi hindi na raw nakakatulong. Si Rosmar daw, okay na. Tapos ako naman, okay na rin ako. So, yung mga ibang kasama namin, okay naman sila. Bakit kayo naggawa pa ng team tapos magkakaganyan kayo? Feeling ko kasi parang calling na rin namin na parang katulad ko. Kaya ako sumama kila Rosmar tsaka Jerome kasi tingin ko mapapabuti ako sa kanila. Kasi gusto ko ng tao na pwedeng magganon sa akin, uy, Kuya Rendon, medyo hinay-hinay ka. Kailangan ko ng ganon eh. Kasi malakas yung personality ko. So kung walang tao magbabantay sa akin, baka mas lalo akong mapasama. Parang ganon. So, binantayan naman kita ah. Oo nga, oo. Hindi, nagkamali ako eh. Hindi, syempre, emotional eh. Kasi medyo pa to, malayo pa yung or matagal-tagal pa yung pag-adjust. Yung emotional niya, sobrang talaga. Kinuwento naman niya yung buhay niya kay school. Panood ko rin yan. Kasi doon ko na ayos ng tao na to. Sabi siyang nagiging natural, kaya dapat medyo rin siya pipigilan niya rin sana yung sarili niya. Kahit konti lang, no? Okay naman yung pagiging natural. Wag lang yung sobra kasi delikado talaga. Hindi natin alam lalo na sa social media nga at pag lumabas ka, hindi mo alam kung sino yung pwedeng mag-trader sa'yo, di ba? So, yun lang. Pero ayos to para sa akin. Totoong tao yan. may paninindigan ako na kaya ako hindi lumalabas ng bahay, kaya hindi ako nakipagkaibigan. Kasi nga, kapag may nakita akong tao na inapi, kahit sino, kahit hindi ko kilala yan, ipaglalaban ko, mapapaaway talaga ako eh. So, parang ganun yung nature ko eh. Parang gusto ko ipagtanggol yung mga tao sa paligid ko. So, bakit sinasabi mo sa kanila na huwag kayong matakot na magkamali kasi doon sa pagkakamali natututo ka? Eh, kung alam mo naman na mali yung gagawin mo, di ba? Parang... Hindi ko alam eh. Kaya nga ako nagkamali. Kaya nga, bakit sinabi mo huwag kayong matakot magkamali? Ang mahirap. Be accountable lang. Be accountable. So, ibig sabihin, nag-sorry kayo, pwede kayong magkamali ulit. Pwede, pero wag mong uulitin. Yung pagkakamali mo, kasi ang maling na naulit na, yun yung maling-mali. Kasi nga yung basa kasi nila dyan ng mga netizen, na ganyan naman ng mga influencers eh. Pag nagkamali, magsasorry, gagawa ulit ng mali, tapos sorry ulit. Kasi pabalik-balik lang din naman. Pero hindi na ako babalik sa munisipyo, tapos manduduro ako. Kasi natuto na ako. Yun yung mga ganon. Kasi eto hindi kami perfect, guys. Hindi kami perfect, artista, lahat ng... So, tama yun. Dapat gawin, ngayon, tupadin ngayon. Hindi lang doon sa munisipyo na yun, or kahit hindi munisipyo, o kahit sa ibang lugar. So, yun naman ang sinabi niya, learn from your lesson. So, magiging tanda na sa kanya yun. Ito, hindi okay. Ito, pangit pala. So, nadadagdag sa experience. So, yun yung sinasabi niya. Public figure, hindi kami perfect. Nagbabago ako, pinipilit ko magbago, pero hindi ko ma-assure sa buong Pilipinas na magiging okay ako forever. Kasi tao lang ako may emotions ako Hindi kami perfect. So yun yung gusto kong matutunan natin na basta alam mo yung mali mo, basta wag maulit yung mga pagkakamali. Yun yung bottom line. Saka para kasi masyado kami ginajudge na naging ganun yung emosyon ko na parang may kasi nasanay po sila sa akin na parang chill, patawa-tawa, loko-loko lang lagi, ganyan. Nung time po na yun, parang ang init ng emosyon ko na parang medyo malakas
malakas ang sigaw ko. Pero hindi po ako nang duduro nun kasi di ba ang duro, ikaw, di ba parang ganun. Ako po parang nag-explain ako, gumaganon-ganon ako. Na parang mga nang duduro, ganun na agad yung naging nangyari na parang nalahat na agad kami. So parang sa akin, parang hindi po ba pwede na nung time na yun, grabe yung emosyon ko, na may dahilan naman ako, na mali ako, aminado po ako. Pero parang ang dating kasi sa mga tao na porket sikat, bawal kang pumatol. Porket sikat ka, dapat hayaan mong tinatapak-tapakan ka lang, tahimik ka lang. Parang ganun. Alam niyo, parang gusto kong sabihin na kung ikaw ba yung nasa katayuan, tahimik ka lang ba sa moment na yun? Parang ganun. Hindi niyo ba kaya niyo yung nagawa yung pagsugod doon para i-confront sila dahil meron kayong kasama na nagvi-video dahil for the content siya? Ay, hindi po. Kasi kaya lang po namin yung pina-video para may proof kami. Sa totoo lang, hindi din po namin expected na i-upload po siya ni Kuya Red doon. Nagulat na nga po kami, parang ayun na, i-post na. Kasi siguro kaya niya pinost. Imagine nyo siya po yung pinakang masama yung parang ginawa doon, pero siya mismo yung nag-upload. Siguro parang hindi rin niya gets nung una na mali, parang ganun. Kasi di ba minsan may ginawa tayo na akala natin, syempre tama, kaya nga ginawa natin, ganyan. And nung time po na napanood na namin yung video, bakit ganun yung mukha ko doon? Parang ang taray ko doon, mali. Parang saka po namin na-realize, nung napapanood na po namin yung video, and nung nababasa na po namin yung comments ng tao. Although may mga nagsasabi na kung hindi naman daw po nauna ganun, hindi na magiging ganun yung reaction namin. May gumaganon, and may nagsasabi pa nga na nandun kami nung time na yon, kahit wala kami natanggap, masaya kami na nakita namin kayo. Marami po nagko-comment na ganun. I'm sure nabasa nyo rin yung mga comment na kaya kayo or lalo na ikaw, Rosmar, na gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa ngayon, binivideo mo kasi gusto mong bumawi dun sa Coron incident. Simula naman po nang nasa social media ako, hindi na po ako nawala ng issue. As in, sabi ko nga, lapitin siguro ako ng issue kasi parang weekly na lang, sabi monthly, sino naman yung next na Parang never po kasi talaga ako nagsimula ng gulo or nagsimula ng issue. Ako po, aminado ko, patola ako, pero never ako nagsisimula. Yun po yung talagang may sarili akong mundo. Pero once na parang sinimulan ako, lalaban ako. Parang ganun po kasi yung ko. Noon pa man tumutulong na ako, bata pa lang ako, elementary, high school, nag-college ako, nung nagka-business ako, mas lalo akong tumulong sa mga tao. Kung makikita naman po nila, parang monthly yan halos araw-araw. Kaya parang hindi ko magets yung ibang tao na, oy, tinatakluban mo lang yung issue mo, kaya ka tumutulong. Kahit magtingin po sila kung talagang legit followers ko. Okay lang din naman, kahit tinatakluban man niya. Kung ganun man okay lang yun, at least tumutulong. Yung iba nga, hindi, iba at wala. So, pero yun sa kanya, hindi naman. Sila, makikita po nila na talagang continuous yung pagtulong ko, na may mga commercial talaga na issue. Talagang lapitin po talaga, ganun. Itong Coron incident ay definitely hindi na mauulit, Opo, hindi na po kasi hindi talaga. namin makakabalik. I mean, sa ibang lugar. Oo, hindi na. So, hindi, pag nagsagawa ulit kayo ng inyong charity event, Meron na po nung last time. So, ano nang reminder sa inyo? Siguro natutunan namin more coordination sa LGU, tapos more careful sa actions namin. Kasi first time namin yun Parang ang goal kasi namin talaga tumulong. Hindi namin alam kung gaano karaming tao. Nagulat din kami kasi sobrang grabe daming tao. Ikaw, Rosmar, hindi ba kayo mag-effort to reach out dun sa LGU ng Coron o ng buong Palawan? Sa totoo po, Para matanggal yung marka sa inyo ng persona non grata. gumawa na po kami ng public apology regarding po dun sa issue. Pero yun nga po, parang feeling namin hindi pa rin po sapat. Kumbaga, ako po talaga gusto ko bumalik ng Palawan kasi nga maganda talaga dun. Kumbaga parang ako talaga nag-aya po sa kanila. Kaso nga po parang ganun po yung nangyari. And kung bibigyan kami ng chance na parang pumunta ulit dun, talagang napakalaking blessing po nun kung pagbibigyan kami. Pero syempre hindi po namin sila pinipilit kasi ang laki ng naging epekto, parang buong Palawan, nag-react. So hindi po naman namin sila masisisi. Pero sana bigyan po nila kami ng chance. Bilang Pilipino, masakit din yun na parang hindi ka na makakapunta Parang sa... nabawasan yung mapa. Hindi ka na welcome sa sarili mong bansa. Opo. Masakit din, syempre. Pero sana maka-move on din ng lahat tapos mapagbigyan kami ng chance na yun, babawi ka. Magiging heal naman ng lahat nasa tamang panahon lang. Siguro medyo matatagalan kasi buong Palawan yun. Ibig sabihin, ang daming tao doon, di ba? So hindi lang yung sa munisipyo. Sa munisipyo man napatawad na sila or nauunawaan na rin sila, yung ibang mga tao, paano kung hindi pa? Kami. Ang sakit lang po talaga sa pinagtanggol feeling. lang din namin yung karapatan namin din na as sa Pilipino na kasi syempre munisipyo yun bilang mamamayan may right kang pumunta ron magreklamo tapos maglabas ng saloobin. Dapat sila yung trained na sa ganun kasi araw-araw may reklamo doon syempre. So dapat sila yung matured enough na parang sila yung mag-guide sa amin kasi tao lang din kami. Nagkataon lang siguro na medyo kilala kami kaya siguro mas na-highlight yung mga mali namin. Saka nagtanong kasi po kami kung saan po kami pwedeng magreklamo, doon po kami dinala. Hindi
Hindi pa po yun office ng mayor. Kumbaga parang kembot pa ng isang ganun. Hindi po Satellite doon. lang yun. Doon po kami dinala. So, expected namin na doon kami na maglalabas ng emosyon. Parang ganun po kasi nangyari. So, di ba in-explain mo na, Rosmar, yung sponsorship o yung ex-deal na yung sa mga kinain nyo? Kasi nga sinasabi nila hindi ka nagbayad. Sa ending na lang nila nalaman na sponsorship pala Ay, yun. hindi po yun totoo. Kasi nung bago pa lang kami pumunta ron, parang may poster kami nag-post. Tapos, nung nalaman nila na papunta kami Coron, ang daming mga restaurant na nag-o-offer. So, sabi nitong kaibigan ko na to, daanan daw namin ditong restaurant, which nga yung Doon kami controversial. nabash. Yung Sharkies. Shoutout po sa inyo. Actually, pinipilit kami pumunta ron. Sabi ko, sasabihin ko muna kay Rosmar, syempre, kung gusto nilang dumaan doon. So, talagang hindi pa kami nakakarating doon. Talagang gusto na kaming imbitahin doon. Tapos, nung tinanong ko si Rosmar, talagang naka-line up daw pala na in-offer din ng isa sa organizer natin na dadaan din talaga tayo doon. Tapos po, ang sa akin lang po, paano kami magbabayad kung hindi po kami sinisingil? Ako po talagang pag kumain po ako, kunyari, for example, kasama ko family ko, ang binabayaran namin minsan, nung nag-Boracay kami, 70K, isang lunch lang yun, binabayaran ko po yun. Pero pinopromote ko at the same time. Ang sa akin po, yung about dun sa Palawan, paano kami magbabayad kung ayaw kaming pagbayarin? Kasi po, kumbaga, ito lang yan sinasabi ng mga tao na dahil pre-promote nyo, libre, hindi kayo magbabayad. Sa totoo, nung sa Sharkies po na yun, wala akong kinain kahit isa nun. Bumili po ako ng ice cream nun, nilibre pa ako ng asawa ko. Kasi po, nung time na yun, 3 po ako nag-prepare ng dinner para sa amin, na kumain na po kami dun sa hotel nung una. Dahil para nga po hindi nakakahiya, pinuntahan pa rin po namin yung Sharkies. And kami, nag-video kami. Yun pa nga po yung pinakamaraming na-promote namin upload namin. Dun kami nag-TikTok, nagsayaw, ganyan. Kaya ang sakit lang sa feeling na dun pa po kami na-bash. Pero hindi naman issue nung owner yon. Opo. Parang may kaibigan lang yata yung owner na yung kaibigan ang nagreklamo para sa owner. Pero kachat ko yung organizer, tuwan-tuwa yung owner, Yes, happy yung owner sila. po masaya. As in, Thankful kaya hindi sila. namin alam kung bakit may issue na lumalabas kung ganyan. Kasi masaya po yung owner Talagang wala pong nasabi, nagpasalamat pa sa amin. Nag-video call pa. Nag-video call pa. Tapos shinare pa yung post namin na nandun kami. Kaya hindi ko alam pa. Natural, magiging masaya talaga yung owner na yun dahil na-promote yung kanyang resto di ba? At yun nga, makakaibigan lang, inggit. Kaya iba yung dating. Kaya syempre sa social media, pag kami mali ka talaga diyang maliit, mas makikita nila kaysa yung pagtulong. Parang sabi ko, grabe lahat na talaga, kakalungkatin sa'yo, lahat ng issue mo ilalabas, para lang i-bash ka, talagang ang lala. So, next time around, ano nang Kung ginawa ko, resolution niyo sa nung ganyan? time na kumain kami na magkakasama kami, binidyo ko. Sabi ko, ayan na, magbabayad kami. 1, 2, 3. Kasi mahirap na baka ma-issue na naman na hindi nagbayad. Kaya nung lumabas din yung scripted na may binigyan ka dahil doon, kasi kailangan i-video. So, sinasadya na lang namin. Sinasadya na namin. Kasi sabi ko nga, baka na naman ma-issue porque pagkasama ko sila, kesyo lagi na lang daw libre, ex-deal. Ngayon, sabi ko, naka-play na ba? Ayan na, ate, 1, 2, 3. Tawa ng tawa yung and at the same time, na-promote namin yung kainan nila, di ba? Pero nagbayad kami. Tsaka nagbabayad si Rosmar kahit na pinopromote niya pa rin. Kahit discount lang, pinopromote niya pa rin talaga. I'm sure hindi niyo maalis na sa mga tao yun, no? Yung pag nagko-content kayo or pag gumagawa kayo ng mabuti sa kapwa, for the content lang yan. Hindi sila naniniwalang kayo talaga yan. Na naturalesa talaga sa inyo, yung tumulong. Sabi nga po ng asawa ko, hanggat kumbaga silang nasa bahay, silang pamilya ko, sila yung totoong nakakakilala sa akin. Kaya ganun po ako Kung ayaw nyo maniwala na talagang ko sa pagtulong sa mga tao na elementary, high school, college, na nawala na ako ng pera, 20K na lang, pinulong ko pa ng pandemic. Pero talagang tumutulong pa rin ako kasi nakikita ko yung mga tao, yung nanay, ginagatas na raw ng mga anak nila, kape, tubig na lang, tapos wala nang doon po ako nagsimula na sobrang lumala po yung pagtulong ko. To the point na nasasaid na. O kaya binibless din siya, bumabalik sa kanya 10 times. 100 times. Kasi kung kumita siya, grabe. At kung magkano lang naging puhunan niya at kung saan lang siya nag-umpisa. Sa ibang interviews niya, talaga malalaman natin na magaling tong babae na to kung paano niya napalago yung kayamanan niya na tinatamasa. Na po talaga ako. So, kung i-judge pa rin po ako ng mga tao dahil sa isang pagkakamali na nangyari ko dun sa Coron, di ko na po sila talagang masisisi. Talagang, kumbaga, i-judge nyo ako buong pagkatao ko na kahit nabaliwala na yung halos 10 taon mahigit ko na pagtulong, wala po magagawa kasi gano'n naman talaga Parang ang nakikita ng tao yung isa mong pagkakamali at tabon lahat ng nagawa mong kabutihan. Pero nangangailangan ba si Diwata? Ang dami nagbibigay sa kanya, nagbigay ka pa. Yung kay Diwata po. Sinasabi nila na nagpapansin na naman si Rosmar kasi ang dami nang nagbibigay daw. Kaya medyo dapat dyan sa iba niya na lang itinulong. Sa merong mas
mas higit na nangangailangan. Kasi si Diwata, parisan nga ibig sabihin malaki kita, di ba? At dinumog at sumikat sa mga YouTube channel niya lang kumikita yun. Sana sa iba na nga lang niya talaga itinulong niya. O pag isang dyan, masisilip talaga siya. Dito kay Diwata, nagbigay pa siya, mas marami raw nangangailangan kaysa kay Diwata. Kay Diwata mo para Tingnan mo, binigay. ito. Grabe, ang laki nun hawak ni Diwata. Parang kung isa-isang milyon, meron yun Kaya 100,000 nga lang ang itulong mo. Malaking bagay na yun, lalo na sa may pera na rin na yun. Tapos sa ibang tao na lang. Kung lang tama lang din sinabi ni OG Diaz at saka ng mga netizen na nagsasabi. Ito tignan mo yung logic. Tinutulungan niya si Diwata. Nagalit yung mga tao kasi mayaman na daw. So, hindi niya tinulungan. So, tinulungan namin yung mga mas mahihirap. Nagalit pa rin yung mga tao. Hindi So, alam minsan hindi mo na alam kung saan ka lulugar di ba? Yung kay Diwata po, kaya po napili ko siyang tulungan kasi finalo niya po ako una sa TikTok. And nakita ko yung hard works niya. Parang nakikita ko yung sarili ko na parang ganun ako dati. Ang dami kong business sa Sampaloc. Parang nasa 7 ata, tabi-tabi yung store. Pero kahit anong kayod ko, wala po akong maipon. Ni first million di ako kumita. As in, parang palubog ng palubog. Tapos nag-pandemic, tumulong pa. Si Diwata, tinanong ko siya, may million ka na ba? Kasi ang dami nagbibigay sa kanya Alam niyo po sabi niya, ni kalahati wala siya. As in, yung sa pagpapares na yan, sa totoo nga, parang nga po, alam nga ng mga staff ko na, madam, kumikita ka ba? Parang nantitrip ka lang Parang ginagano nila ako. Kasi masaya lang ako, na which is, dahil nga po nagpapares ako, na same kay Diwata, na sinabi ng ginaya ko, which is, aminado ko na inspired ako talaga. Ngayon, alam kong walang kita na parang for the love, marami kang nabigyan ng trabaho, marami kang napapakain ng murang pagkain, na quality, ganyan. Kumbaga yung kay Diwata, alam kong wala siyang pera, na puro ako pangaral sa kanya na ito yung time na umaangat ka, marami nagbibigay sa'yo, maraming gagamit sa'yo. Talagang prangka ako sa kanya. Sabi ko mag-ipon ka. Kasi sabi ko nga sa kanya, nung pagkaabot ko po nung pera, nung 1 million na yun, sabi ko na, ingatan mo. Grabe, 1 million, no? Inabot lang niya. Pero tama rin, dapat inawang gawa niya na lang dyan sa mga tao, pinapila niya na lang. So talaga masisilip sa kanya, content talaga yan. Pero ganun pa man, sa kanya naman yun labas na yung mga tao talaga niya. Kaso, hindi naman natin masisisi mga tao, napakaraming matatalino sa social media, napakagagaling, no? So, yun. Kaya na nangyari. Huwag ka magpapaloko sa mga tao sa paligid mo, ipunin mo yan. Sabi niya, opo, Ma'am Rosemar, para po to sa future ko. Kasi sabi ko sa kanya, ang kasikatan, hindi yan panghabang buhay. Kailangan mo maging matalino. Talagang ginaguide ko. Dapat ginawa naman ni Diwata dahil sa ganung bagay, no? Kahit na yung mga oras lang ngayon, nagpakain siya ng libre. Parang share your blessings din para nakikita rin ang supporter niya doon sa parisay niya at saka sa content na ginagawa niya. Yun lang, sinolo niya na nga lang. Sana nag-share din siya kahit pa paano. Ko po siya. Ultimo sa BIR, sa mga permit, ginaguide ko po talaga siya hanggang ngayon. Alam ko yung pagod niya, nararamdaman ko talaga, pero alam kong wala siyang pera. Kaya nga po nung time na binigyan ko rin siya ng parang container house na gano'n, nilagyan ko siya ng aircon, kama, sofa, lamesa. Kasi lahat kinumpleto ko po yun. Binigyan ko rin siya ng mga Sarap pala maging kaibigan nito. Pero swerte ka talaga pagka nagustuhan ka niya as a friend at may nakita siya sa iyo na totoo ka. So parang ito si Rendo, no? Talagang naging friend sila. At sikat na to dahil mayaman na sikat pa. Maganda ang career niya. endorsement na pang 1 year. Kasi ang kasikatan, pwedeng 1 week lang yan Pwedeng 1 month lang yan. Pero yung binigay ko po sa kanya, parang lifetime na pwedeng magpabago po ng buhay niya. So ano yung mga natutunan mo sa lahat ng mga issues na kinasangkutan mo? Na meron po mga tao na kapag ka nabash ka, napasama ka sa social media, iiwan ka. Na parang, na parang hindi lahat ng tao totoo sa'yo. Na parang nandyan sila pag sikat na sikat ka, magputok na putok yung pangalan mo. Pero kapag dumating yung time na nababash ka, parang si Kuya Rendon, kaya po hindi namin siya inalisan kasi ganun yung nararamdaman niya na every time na mababash siya, yung mga kaibigan niya, nawawala lahat. Then pag sikat na naman siya, andyan na naman yung mga kaibigan niya, lumalapit na naman. Kaya po parang kahit na anong nangyari, nababash ako, naapektuhan yung brand ko, nababash ako ng tao, ba't ka kasi dumikit dyan? Dapat di ka dumikit dyan kasi okay ka naman nang wala yan Puro ganit pinababasa ko. Pero kami mag-asawa, pinag-uusapan namin, sabi nga sa akin ng asawa ko, mabait naman si Kuya Rendon kasi tayo yung totoong nakakakilala Parang ako lang
lang din po kasi yan parang mapang-asar, pero deep inside, pag tinignan mo yung puso, mabait na tao, parang ganun. So ako parang grabe, lahat pala ng kabutihan ko na ginawa sa kapwa ko, lahat ng kabutihan na ginawa ko sa mga brands, na parang hindi ako naniningil, wala akong sinisingil, pinopromote ko sila, mga small business, parang ganyan. Nung time na nababash, parang ilan po yung nagre-reach out, ilan yung parang kumukomfort, ganun. Na parang sabi ko, sa mga time pala na ganito, malalaman mo kung sino yung totoo at hindi totoo sa'yo. Yung po yung pinakang lesson na natutunan ko namin. At nakakatuwa ka, hindi mo siya iniwan. Kasi kung ang sinasabi ng mga tao, dumikit ka pa dyan, lalo ka tuloy yung mga i-issue. Opo, kasi sabi sa akin, kaya mo naman tumulong mag-isa ka lang ba't dumikit ka pa dyan? Yan yung malas sa'yo, yung asawa mo, yun yung swerte sa'yo, dumikit ka sa malas. Gumaganon sila sa akin. Na syempre ako as business person, parang, puti ko nga, baka nga malas, baka nga black comment. Puro ang dami mga comment na ganun. Pero sabi ko kasi, nakikita ko kasi yung kabutihan ni Kuya Rendo. Totoo, may si Rendo. May bait to talaga. Hindi masyado lang siyang totoong tao. At yun nga, medyo inano naman niya nung in-interview siya. Kung ano yung kung saan siya lumaki, paano siya lumaki, kung ano yung pinagmulan niya, kung ano yung mga train sa kanya ng father niya na talagang ex-general yun. Talagang military ang anak niya. As in, nakikita namin mag-asawa, nakikita namin ng mga tropa namin. Kaya parang iniisip ko na parang kawawa kung aalisan, parang ganun po. Kasi sabi ko, putik pag napagbago natin tong taong to, talagang isang achievement. Kasi hindi po ako friendly talagang hindi ako pala kaibigan, focus lang ako sa business, sa family. Minsan lang ako magkaroon ng kaibigan. Tapos sabi ko, parang hindi dapat alisan kapag ka nagkamali, di ba? Parang kailangan i-solve nyo together, mas maging malaki. So, okay yan. Kaya maganda kaibigan tong babae. Siya na mismo nagsabi na talagang hira siya magkaroon ng kaibigan. Pala bilang tao para maging kaibigan. Kaya masarap to maging kaibigan. Lakas kayo, mas maging parang strong kayo, parang ganun po. Sabi ko nga po nung sa Palawan, Kuya Rendon, back to zero ka na naman. Parang, kasi binabago talaga namin siya, kasi alam namin mabuting tao. Parang alam niyo. Ba't binabago mo pero alam mo mabuting tao? Hindi ko mag-guess. Kasi po, sa totoo lang, nagkwento kasi, ewan ko kung pwedeng sabihin. Sabi kasi ni Kuya Rendon po sa akin noon, 2 years daw po siyang nagpapasikat, hindi daw talaga siya sumisikat. Pero nung nang bash-bash siya ng away-away ng kung ano-ano, ang bilis daw pala. Parang alam niyo, parang fame more lang na gustong sumikat. Ganun po siya. Totoo lang. Natouch siya sa Totoo yun, yung nauso yun yung mga boksingero nga, napapanood ko yun, naghahamunan sila, tinahamon nila yung mga professional boxer talaga na maglaban sila, no? Ikaw ba naman pag pinatulan ka nun, kahit sa social media lang, aangat yung pangalan mo, dadami yung basher mo, dadami yung followers mo. So, ganun yung ginagawa nito. At sila makagago nga, di ba? Kung mandis sa mga rapper, di ba? Sa mga flip-top rapper. Talaga dinidistract niya talaga yun. So ngayon, sikat na. At mayaman na, negosyante na rin. Magaling Ganun yung style nila, strategy. So, si Rendon, ganun yung ginagawa, gaya na sinasabi ni Rosemar. Natawa rin siya di ba? Kasi alam niya ganun. Pero sa kabutiang puso, meron to. Mabuti to. sana ako totoo naman yun, totoo naman. Kasi Gusto lang niya sumikat, which is mali nga lang talaga yung way. Gusto niya lang sumikat Ako nga po dati, di ba, nag-aartista ako, talagang hindi ko kinukuha yung TF ko. Kunin niyo lang ako, parang gusto ko sumikat May ganun po kasi, di ba? sa kasi, na-realize ko kasi sa mga tao dito sa Pilipinas na walang taong gustong ikwento yung mga kabutihan ginagawa mo sa kanila. Mas gusto lang nilang sabihin or ipagkala kapag nagkamali ka. So, yun yung isa sa mga natutunan ko. Kaya parang last year, di ba, parang nag-focus ako doon na kahit wala akong kaibigan. Kasi parang kumbaga, gusto ko magkaroon talaga ng boses dito sa Pilipinas. Kasi alam ko na kaya kong baguhin yung mga kabataan. Kasi lalo na ngayon, yung mga parents na hindi naman nag-guide mabuti yung mga anak nila. So tingin ko yun yung calling ko na pag sumikat ako, kaya kong baguhin. Kasi matindi po yung disiplina sa akin ng mga magulang ko. So yun yung gusto kong i-share sana. Pero hindi ako sikat So walang may pakialam sa akin. Kahit anong sabihin ko, wala. So nag-iisip
ako ng strategy kung paano ba sumikat sa Pilipinas. So, yun yung isang way. Kaya nagpapapansin ka. Oo. Yun ba yun? Oo. Mabait po talaga siya, pero dahil nga po gusto pay more, gusto sumikat, parang ginawa ng away. Kasi doon sa issue, mas mabilis sumikat, hindi ba po ganun? Pero mabait talaga siya, kaya sabi ko nga, Kuya Rendon, sikat ka na, hindi mo na kailangan gawin yan. Tumulong na lang tayo. Kaya ngayon, tumutulong na kami. Hindi kasi sisikat pag mabait ka. Ang bait ko, no? Ipatrendingin natin. So, tama, oo. Yun. Makikita mo naman talaga sa kanya na mabait eh. Kita mo, alam din nito, malawak to si Rosemar eh. Isipin mo, 30 years old pa lang ata yan, pero milyonarya na yan. At hindi lang milyonarya yan, no? Baka billionaire na nga yan. Ang bait na Rendon na. Kahit anong Walang isang issue. Pag nag-search ka, type niyo yung Rendon Labrador, walang isang issue na mababasa mo na may mabuti akong ginawa. Lahat yan mali, lahat yan ikasisira ako. So, ganun talaga eh. So, minsan marami naman tao ang mabubuti, pero dahil nga sa society natin ngayon, yung uso ngayon, napupush yung mga taong mababait na pumilit na lumabas sa kanilang comfort zone para gumawa ng masama. Kasi ngayon yung gusto nyo eh. So, binibigay lang namin kung ano yung mga gusto ninyo. Kasi nag-trending ba nung tumulong kami? Hindi naman eh. Nag-trending lang nung may ginawa ako masama. Parang ganun. So, kailangan mong gumawa ng masama para mag-trending Depende, ka. oo. Para mapansin ka. Oo. Kasi papansin nga Oo. po siya. Napansin nga ako na persona ng grata. No? Okay naman. Sabi ko nga, nung sumama ako sa kanila, unang charity ng Team Persona agad. Sabi ko, Pero at least hindi mo siya iniwan. opo, kasi talagang, yun nga po, kasi nakikita ko na mabait siya. Kasi ako po talaga, kapag plastic ang kaibigan, masama ka, hindi kita para samahan. Kaya talagang piling-pili po kaibigan ko. Feeling ko nga ano lang yan eh, pang cover up lang ni, ni Rendon. Kasi nakilala ko rin man siya. Di ba mabait po? Parang may bait din naman. Ala, tong eto pa taong po to. ha. Alam niyo ba may time pa po na sinabi nung mga, kunyari mga bodyguards niya, friends niya na, Ate Rosmar, ikaw lang ang bukod tanging nakapagpagawa dyan ng mga bagay-bagay. Na which is una, binigay sa akin yung address niya. Talagang di raw pala nagbibigay ng address to. Pangalawa, pinakembot-kembot ko sa TikTok, pinasayaw ko. Nakita niyo po ba siya na nagsasayaw na kung may kembot, na nagjajumbo hotdog? Di ba wala? Ako lang daw ang bukod tangi. Hindi rin to nagkikendi kasi nga super parang, ano yung strict yung diet niya. Pero pinakain ko ng pop-pop, yung pumuputok-putok na candy. Kumain siya talaga. Tapos, challenge nila ako pakainin ko nga raw ng Jollibee. Kasi, yun, kumbaga parang, alam ko na nakikinig siya sa akin, sa mga advice ko, na parang ako siguro yung tamang tao na parang makakapagpabago sa pananaw din niya sa buhay. Okay, alright. Hanggang dito na lang, Manlanet-Send at mga boss idol. Medyo maganda yung kwentuhan nila rito, interview, no? At yan dalawang influencer na yan, talagang tingin ko gaganda pa yung career nila, no? At marami pang matutulungan tao, lalo na to si Rosemar, no? Rendon naman, mabuting tao to eh. At kita naman natin itong bandang huli, di ba? Makikita mo na sa kanya mismo nang galing na sinasadya niya lang din yun. Although, meron din siyang disciplinary kasi na ginawa o nung pagkalaki niya ng family niya, ng father niya, military discipline kasi. So gusto niya i-disiplina rin, lalo na yung mga kabataan niya ngayon. So dapat nga rin, magkaroon to ng boses para makinig din sa kanya yung mga kabataan. Ayun lang, madlang netizen at mga boss idol. At maraming salamat po sa panonood nyo sa ating video. Ayun na po at maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo. God bless you po. Palagi sinasabi ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Kapayapaan lang, no? Happy lang. Salamat po.